1.6 million votes, ganyan karami ang pwedeng mahakot kapag nasolid ng kandidato ang probinsya ng Iloilo. Kaya ang mga pambato ng administrasyon marami agad naiisip na proyekto sa pagbisita nila sa mga Ilonggo. Dapat mapalakas po yung mga medical schools dito sa Iloilo. Magagaling yung doktor nyo rito. Dapat pasyalan na ito gaya ng Singapore o Thailand. Marami ng kurso, for example, AI, or marami ng kurso na perhaps 10 or 20 years ago we didn't have, but we need now. And what's very important is that we make all of our graduates competitive. Kasi dito sa bansa natin, 99% ang small medium enterprises. So including na micro, small medium enterprises. At kung hindi natin yan sila tutulungan, hindi natin palalakasin yan, eh imposible na magkaroon tayo ng makarecover kagad tayo economically. Mabigyan na ng sweldo yung ating mga barangay officials rather than honorarium lang yung nakukuha nila. Sa campaign rally, kumpletong humarap sa mga Ilonggo ang 12 senatorial candidate ng ticket. Muling ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, wala raw bahid ng nega at katiwalian. They are not here to oppose. They are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Bago ito, dinipensahan siya ng kanyang mga manok sa mga nagsasabing masyado siyang nagne-negative campaigning laban sa kanilang makatutong gali. Noong kick-off rally kasi sa Lawag, nagpasaring ang Pangulo sa mga opisyal umanong pro-China, pro-Pogo, at may bahid daw ng dugo dahil sa tukhang. He was merely stating facts. We are for Philippine sovereignty. So I don't see anything wrong with that. It will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Si Bong Revilla naman nag-motorcade bago ang rally. Hindi man siya sumayaw dyan, heto ang depensa niya sa mga nagsasabing budots lang daw ang ambag niya sa Senado. Out of 2,000 na na-file ko, 343 batas na ngayon. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayong lahat. Para sa 1PH Rainiel Pawid, News 5.